Isang itim na kotse. Iyon ang unang bumungad kay Elara pagdating niya sa tapat ng kanilang gate. Hindi ito ordinaryong sasakyan, makintab, mamahalin at tila may sariling dilim na daladala. Sa isang iglap, nanlamig ang mga kamay ni Elara at ang dala niyang bayong na puno ng gulay ay tila bumigat ng doble. Biglang sumikip ang kanyang paghinga. Ang kotseng iyon ay hindi lang isang sasakyan. Ito ay isang multo mula sa nakaraang pilit na niyang tinatalikuran. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman simula nang lumipat siya sa payapang bayan ng San Isidro. Ang takot na iyon ay isang matalas na kaibahan sa gaan ng pakiramdam na baon-baon niya buong hapon. Kanina lang, ang mundo ni Elara ay puno ng pag-asa at ng isang panibagong kilig. Nagsimula ang lahat kaninang umaga nang dalhin niya ang isang ngunit importanteng bestida sa Sastreria de Reyes. Ang maliit na patahian sa kanto ng bayan ay simple lang, may amoy ng bagong tela at sinulid, at ang tanging maririnig ay ang maindayog na lagitik ng makinang pantahi na minanapa raw mula sa lolo ng may-ari. Daladala niya ang isang lumang kahon. Sa loob nito, nakatago ang isang vintage-style na bestida, ang paborito ng kanyang yumaong ina. Kupas na ang kulay at may ilang tastas, ngunit para kay Elara, hindi lang ito basta bestida, ito ay isang alaala. Sumalubong sa kanya ang may-ari, si Marco Reyes. Hindi ito ang unang beses na nakita niya ang sastre. Madalas niya itong makitang tahimik na nagwawalis sa tapat ng kanyang pwesto tuwing umaga, o kaya iseryosong nakatutok sa telang sinusukat. Ngunit ngayon, sa malapitan, iba pala ang dating nito. Magandang umaga po, Ma'am Elara, bati ni Marco, na bahagyang itinigil ang ginagawa. Ang boses nito ay kalmado, gaya ng kanyang mga kilos. Marco, ngiti ni Elara. May dala ako. Sana matulungan mo ako. Inilatag niya ang bestida sa malaking mesang kahoy. Hinawakan ito ni Marco ng may buong pag-iingat, tila ba isa itong mamahaling hiyas. Pinagmasdan niya ang bawat tahi, ang disenyo, ang uri ng tela. Hindi siya nagsalita, ngunit sa paraan ng kanyang pagsuri, alam ni Elara na nasa mabuting mga kamay ang alaala ng kanyang ina. Luma na po ito, sabi ni Marco, habang ang mga daliri niya ay maingat na dumadapo sa borda. Pero matibay pa ang pagkakagawa. Sa nanay ko iyan, mahinang sagot ni Elara. Gusto ko sanang ipaayos. Balak kong isuot sa darating na foundation day sa school. Tumango si Marco at sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Maganda ang disenyo. Kaya kong ibalik ang dati nitong ganda. Pero kailangan kong kunin ang sukat mo para may adjust natin. Pinatayo siya ni Marco sa isang maliit na platform sa gilid. Kinuha nito ang kanyang tape measure. Naramdaman ni Elara ang pag-init ng kanyang mga pisngi habang inililibot ni Marco ang metro sa kanyang baywang at balikat. Propesyonal ang bawat kilos nito, ngunit hindi niya maiwasan ang mahiya. At nang kukunin na nito ang sukat ng kanyang braso. Isang hindi sinasadyang pagdampi ng kanyang mga daliri sa balat ni Elara ang nagpatigil sa kanilang dalawa. Isang bahagyang kuryente ang gumapang sa kanyang braso, mainit at biglaan, na nag-iwan ng bakas kahit matapos nitong bawiin ang kamay. Napatingin si Marco sa kanya, at sa isang saglit, nawala ang pagiging propesyonal sa mga mata nito. Nakita ni Elara ang isang bakas ng pagkagulat, o marahil ay hiya, bago ito mabilis na yumuko at umubo ng bahagya para itago ang reaksyon. Papasensya na po, ma'am, sabi nito, ang boses ay bahagyang naging magaspang. Okay lang, halos pabulong na sagot ni Elara, habang pinipigilan ang sariling puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Bakit ganito? Isang simpleng dampi lang iyon, ngunit ang epekto nito sa kanya ay malalim. Mabilis na tinapos ni Marco ang pagsusukat, mas maingat na ngayon, tila iniiwasan ang anumang posibleng pagdikit muli. Nang matapos, bumaba si Elara mula sa platform, pakiramdam niya ay lumulutang siya. Tatawagan na lang po kita kapag malapit nang matapos, Ma'am Elara. Siguro mga Biyernes, pwede niyo nang makuha, sabi ni Marco, na abala sa pagsusulat sa isang maliit na kwaderno, iniiwasan ang kanyang tingin. Salamat, Marco, sabi ni Elara, hawak ang dibdib na patuloy sa mabilis na pagtibok. Malaking bagay ito sa akin. Nang mag-angat ito ng tingin, nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Walang anuman po. Isang karangalan na pagkatiwalaan niyo ako sa isang importanteng alaala.
Umalis si Elara sa sastreria na may ngiting hindi maalis sa kanyang mga labi. Ang bigat na dala niya kanina ay napalitan ng isang kakaibang gaan. Pakiramdam niya, hindi lang ang bestida ng kanyang ina ang maaayos, tila may isang bagay rin sa loob niya na nagsisimulang mahilom. Sa tahimik na bayang ito, sa gitna ng mga simpleng tao, unti-unti niyang natatagpuan ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Sa kanyang paglalakad pa uwi, nasalubong niya ang kanyang matalik na kaibigan at co-teacher, si Sofia, na may dalang mga libro. "Uy, Elara, bati nito. Saan ka galing?" "Teka, di." Huminto si Sofia at tinitigan siya ng may panunukso. "Anong ngiti yan? Iba ang glow natin ngayon ah." Mukhang may inspirasyon si Maam Santos. "Ano ka ba, Sofia?" Wala iyon, pagtanggi ni Elara, ngunit hindi niya maitago ang pamumula ng kanyang mga pisngi. "Sos, wala raw. Kilala kita. Hindi ka humingiti ng ganyan dahil lang sa maganda ang sikat ng araw," pang-aasar pa ni Sofia. "Sige na, spill the tea. Sino yan?" Napabuntong hininga na lang si Elara, pero natatawa. "Nagpagawa lang ako ng damit. Doon sa Sastreria de Reyes." Nanlaki ang mga mata ni Sofia. "Kay Marco. Kay Emmy tall, dark, and tahimik." "Naku, Elara. Kaya pala. Umamin ka, kinilig ka no?" "Hindi no. Mabait lang talaga siya at magaling," depensa ni Elara, pero ang sarili niyang puso ay sumisigaw ng pagsang-ayon sa sinabi ng kaibigan. Nagpatuloy sila sa paglalakad habang kinukulit pa rin siya ni Sofia. Ang buong hapon ni Elara ay napuno ng tawanan at pag-asa. Sa wakas, pagkatapos ng ilang taong pagtatago at pag-iwas, pakiramdam niya ay malaya na siya. Malaya ng humiti, malaya ng umasa. Ngunit ang lahat ng iyon ay naglaho na parang bula. Pagdating niya sa tapat ng kanilang gate, ang itim na kotse ay nakaparada roon na parang isang masamang pangitain. Ang gaan na naramdaman niya ay biglang naging parang mga tanikalang humila sa kanya, pabalik sa lupa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay hindi na dahil sa kilig, kundi sa matinding kaba. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kotse. Unang lumabas ang isang pares ng makintab na itim na sapatos na gawa sa mamahaling katad. Sumunod ang isang lalaking matikas ang tindig, nakasuot ng plansadong-plansadong slacks at mamahaling polo shirt. Pamilyar ang bawat kilos nito, pamilyar ang postura na puno ng kayabangan. At nang mag-angat ito ng tingin at mumiti, kinilabutan si Elara. Ang ngiting iyon, kalkulado, mapang-akit, ngunit walang anumang init. Ito ang ngiti na minsan niyang minahal, at ang ngiti ring sumira sa kanyang buong pagkatao. Si Ricardo Salcedo. "I'm back, Elara." Ang mga salitang iyon, binitawan ng may kaswal na kumpiyansa, ay parang isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa isang napakagandang panaginip at ibinalik siya sa bangungot na akala niya ay matagal na niyang tinakasan. Sa loob ng Sastreria de Reyes, tila mas maliwanag ang paligid para kay Marco. Ang dating tahimik na tunog ng kanyang makinang pantahi ay parang naging isang masayang musika sa kanyang pandinig. Kaninang umaga pa siyang nakangiti habang maingat na tinatahi ang bestida ni Elara. Ang bawat tusok ng karayom ay ginagawa niya ng may buong inspirasyon. Ang pagbisita ni Maam Elara, hindi ni Elara na lang, sabi niya sa sarili, ay parang sariwang hangin na pumasok sa kanyang simpleng mundo. Matagal na niyang nakikita ang guro sa bayan. Isang babaeng may simpleng ganda at kabaitan na bumabakas sa bawat ngiti. Ngunit kanina lang niya ito nakausap ng harapan at ang epekto nito sa kanya ay hindi niya inaasahan. Naalala niya ang biglaang pag-init ng kanyang mga daliri nang magdampi ang kanilang mga balat. Napailing siya at bahagyang natawa sa sarili. "Ano ka ba, Marco? Nagiging binatilyo ka na naman." Pero hindi niya maikakaila ang pakiramdam. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang hindi lang siya basta isang sastre na nagpapatuloy ng pamana ng kanyang ama, naramdaman niyang siya ay isang lalaki na posibleng umibig. Ang bestida sa kanyang harapan ay hindi na lang isang trabaho. Isa na itong obra na gusto niyang pagandahin, hindi para sa bayad, kundi para makita muli ang ngiti sa mga labi ni Elara. Kinahapunan, habang nag-aayos siya ng mga retaso ng tela, napatingin siya sa bintana na nakatanaw sa plaza ng bayan. At doon, nakita niya si Elara. Agad na napangiti si Marco. Ngunit ang ngiting iyon ay dahan-dahang naglaho nang mapansin niya kung sino ang kasama nito. Isang lalaking matangkad at nakapustura.
Nakasandal ito sa isang mamahaling itim na kotse habang seryosong kinakausap si Elara. Nakikita ni Marco ang tensyon sa mga balikat ni Elara kahit mula sa malayo. Sino ang lalaking iyon? Biglang may kumirot sa dibdib ni Marco. Isang pakiramdam na hindi niya gusto, isang halo ng kuryosidad at insecurity. Ang itsura ng lalaki, ang kotse nito lahat ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Mga bagay na wala siya. Pinilit niyang iwaksi ang isiping iyon. Kaibigan lang siguro. O kamag-anak. Nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa, ngunit ang imahe nilang dalawa ay nakatatak na sa kanyang isipan. Kinabukasan, nagsimulang kumalat ang tsismis sa bayan na parang apoy sa tuyong damuhan. Habang namimili siya ng sinulid sa tindahan ni Aling Nena, narinig niya ang usapan ng dalawang babae. Nakita mo ba, Mere, yung bagong manliligaw ni Maam Elara? Grabe, ang gwapo at ang yaman. Naka-sports car pa. Nga. Sabi nila, tagamay nila raw. Dinalaw talaga si Maam dito. Naku, bagay na bagay sila. Sana sila na ang magkatuluyan. Napatigil si Marco. Ang bawat salita ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Manliligaw. Ganoon ba kabilis? Ang pag-asang umusbong sa kanyang dibdib kahapon ay tila biglang nilukot at tinapon. Pinili na lang niyang huwag magsalita at mabilis na umalis sa tindahan. Ang buong araw niya ay naging matamlay. Ang dating sigla sa pagtahi sa bestida ni Elara ay napalitan ng pag-aalinlangan. Para kanino pa ba niya ito ginagawa? Kung may iba na palang nagpapasaya sa kanya, isang taong mas karapat-dapat, isang taong kayang ibigay ang lahat. Hapon na nang may isang customer na pumasok sa kanyang sastrerya. Ngunit hindi ito ordinaryong customer. Ito ang lalaking nakita niyang kasama ni Elara. Pumasok ito na tila pag-aari niya ang buong lugar. Ang mga mata ay sinusuri ang bawat sulok ng maliit na patahian na may bahid ng pagmamaliit. Ikaw ba si Marco Reyes? Tanong nito, ang boses ay may otoridad. Ako nga po. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo, sir? Sagot ni Marco, pinipilit na maging magalang. Ricardo Salcedo, pagpapakilala ng lalaki, inilahad ang kamay na hindi naman kinuha ni Marco. Gusto kong magpasukat. Isang suit. Yung pinakamahal at pinakamagandang tela na mayroon ka. Walang imik na kinuha ni Marco ang kanyang tape measure. Habang sinusukat niya si Ricardo, hindi nito tinitigilan ang pagsasalita. Alam mo, kararating ko lang dito sa San Isidro. Dinalaw ko lang ang isang napaka-importanting tao sa buhay ko. Si Elara Santos. Kilala mo siya, hindi ba? Napahigpit ang hawak ni Marco sa tape measure. Tumango lang siya. Matagal na kaming magkakilala ni Elara, pagpapatuloy ni Ricardo, mayabang ang tono. Nagkaroon lang kami ng konting hindi pagkakaunawaan noon, pero heto ako ngayon para ayusin ang lahat. Alam mo naman, kapag mahal mo, babalikan mo. Tumingin ito kay Marco na parang may ipinapahiwatig. I'm sure maiintindihan niya na mas maganda ang kinabukasan sa tabi ko. Pakiramdam ni Marco ay sinasampal siya ng bawat salita. Ito na ba iyon? Ang kumpirmasyon sa lahat ng kanyang hinala? Ang lalaking ito ang nakaraan at posibleng ang hinaharap ni Elara. Matapos makuha ang sukat, nag-iwan ng malaking down payment si Ricardo. Ngunit bago ito umalis, huminto ito sa may pintuan at lumingon kay Marco. Ang ngiti nito ay puno ng pang-aasar. Isang payo lang, kaibigan, sabi ni Ricardo, ang boses ay bumaba at naging seryoso. May mga bagay na hindi para sa lahat. Alamin mo kung saan ka lulugar. Pagkaalis ni Ricardo, naiwan si Marco na nakatayo sa gitna ng kanyang sastrerya, tulala. Ang anino ng pagdududa na kanina ay maliit lamang ay lumaki at ngayon ay bumabalot na sa buong pagkatao niya. Tumingin siya sa bestida ni Elara na nakasabit sa manikin. Ang dating simbolo ng pag-asa ay tila isa na ngayong paalala ng isang bagay na hinding-hindi magiging kanya. Hindi mapakali si Elara. Ilang araw na ang nakalipas mula nang magpakita si Ricardo, at sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam niya ay lalong kumikipot ang kanyang mundo. Paulit-ulit siyang tinatawagan at tinetext ni Ricardo, mga mensaheng hindi niya sinasagot, mga paanyayang pilit niyang tinatanggihan. Ngunit ang pinakamatindi niyang inaalala ay si Marco. Kailangan niyang kunin ang bestida niya. Biyernes na. Ito na ang pagkakataon niyang kausapin si Marco,
para ipaliwanag na walang katotohanan ang anumang maaaring iniisip nito. Na si Ricardo ay isa na lang bahagi ng isang masakit na nakaraan na ayaw na niyang balikan. Buong lakas ng loob siyang naglakad papunta sa sastreria. Ngunit pagpasok niya, isang malamig na pakiramdam ang sumalubong sa kanya. Hindi na ang ngiti ni Marco ang nakita niya, kundi ang likod nitong abala sa pag-aayos ng mga tela. Marco, mahina niyang tawag. Lumingon ito at ang mga matang sumalubong sa kanya ay iba na. Wala na ang kislap na nakita niya noong una. Napalitan iyon ng isang pader, isang distansyang hindi niya maintindihan. Ma'am Elara, sabi nito, ang boses ay formal at walang emosyon. Tapos na ang bestida mo. Kinuha nito ang bestida mula sa manikin at maingat na inilagay sa kahon. Ang bawat kilos ay mabagal at kalkulado, tila iniiwasan ang anumang interaksyon. Nasasaktan si Elara sa panlalamig na iyon. Marco, sandali, sabi niya, hindi na matiis ang katahimikan. Tungkol doon sa lalaking nakita mo. Hindi niyo po kailangang magpaliwanag, ma'am, putol ni Marco sa kanya, hindi man lang siya tinitingnan. Buhay niyo po yan. Inabot nito ang kahon. Heto na po. Sakto lang ang sukat. Para siyang sinampal. Ang mga salitang ibuhay niyo po yan ay tumama sa kanya ng masakit. Gusto niyang sumigaw na mali ang iniisip nito, na wala itong alam sa nangyayari. Ngunit ang pride at ang sarili niyang takot sa komprontasyon ay pumigil sa kanya. Kinuha niya ang kahon, nag-iwan ng bayad sa mesa, at umalis ng walang karagdagang salita, dala ang isang pusong mas mabigat pa kaysa noong una siyang pumasok doon. Dumating ang araw ng foundation day ng eskwelahan. Isinuot ni Elara ang bestida. Perpekto ang pagkakaayos, bawat tahi ay nagpapakita ng husay at dedikasyon ni Marco. Ngunit habang suot niya ito, hindi saya ang naramdaman niya, kundi isang matinding lungkot. Ang araw sana na iyon ay magiging masaya, ngunit naging isang entablado ito para kay Ricardo. Bilang isa sa mga bagong i-benefactor ng bayan, naroon siya, nakaupo sa harap na hilera, ang mga mata ay laging nakatuon sa kanya. At sa kalagitnaan ng programa, tinawag ang pangalan ni Ricardo para magbigay ng mensahe. Isang malaking karangalan ang makatulong sa mahal na bayan ng San Isidro. Simula ni Ricardo sa mikropono, ang boses ay puno ng peking kababaang loob. At mas lalo pang naging espesyal ang pagbabalik ko rito dahil sa isang tao na nagturo sa akin ng kahalagahan ng pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Kaya naman ang donasyong ito, tumingin ito ng diretsyo sa kanya, ay buong puso kong iniaalay, in honor of A.S. Elara Santos. Nagpalakpakan ang mga tao. Naramdaman ni Elara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Gusto niyang magtago sa ilalim ng kanyang upuan. Pinapalabas ni Ricardo na mayroon silang espesyal na ugnayan sa harap ng lahat. Pagkatapos ng kanyang talumpati, pinilit siyang paakyatin sa entablado para sa isang photo opportunity. Habang kinukuhanan sila ng litrato, pilit na inilapit ni Ricardo ang sarili sa kanya, at sa isang pagkakataon, sinubukan nitong hawakan ang kanyang kamay. Mabilis na binawi ni Elara ang kamay niya, ngunit huli na ang lahat. Ang flash ng kamera ay tumama sa eksaktong sandali na magkadikit ang kanilang mga kamay, at sa maling anggulo, mukha itong isang sweet na gesture. Gusto na niyang umalis, gusto na niyang tumakbo. Iginala niya ang kanyang paningin sa mga manonood, umaasang makahanap ng isang pamilyar na mukha na makakapitan niya ng lakas. At doon, sa may bandang likuran, malapit sa may pintuan, nakita niya si Marco. Nakatayo ito roon, suot ang isang simpleng polo shirt, tila dumalo para manood. Ngunit ang ekspresyon sa mukha nito ang dumurog sa puso ni Elara. Nakita niya ang sakit, ang pagkadismaya, ang kumpirmasyon ng lahat ng kasinungalingan sa mga mata nito. Nagtama ang kanilang mga paningin sa loob ng ilang segundo, mga segundong puno ng hindi nasabing mga salita at maling akala. Pagkatapos, dahan-dahang tumalikod si Marco at nagsimulang maglakad palayo. Marco, sigaw ng isip ni Elara. Walang pag-aalinlangan, bumaba siya ng entablado, hindi pinapansin ang mga tawag ni Ricardo at ng prinsipal. Kailangan niyang habulin si Marco. Kailangan niyang ipaliwanag ang lahat. Tinakbo niya ang distansya mula sa school gym hanggang sa sastreria. Hingal na hingal siya at nanginginig. Nakita niya si Marco na papasok pa lang sa pinto. Marco, sandali, sigaw niya, ang boses ay basag. Mag-usap tayo. Lumingon ito.
Ang mukha nito ay blanko, ngunit ang mga mata ay nagliliyab sa nasaktang pride. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, ang tingin ay dumapo sa bestidang suot niya, ang bestidang pinaghirapan nito. Wala na tayong kailangan pang pag-usapan, malamig na sabi ni Marco. Congratulations! Mukhang masaya ka na. Hindi. Hindi totoo yang iniisip mo, pagmamakaawa ni Elara, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Umiling si Marco, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Huwag na tayong maglokohan, Elara. Nakita ko. Nakita ng lahat. At sa harap niya, dahan-dahan nitong isinara ang pinto ng sastreria. Ang huling narinig niya bago ang malakas na paglagapak ng pagsasara, ay ang mga salitang dumurog sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Bumalik ka na sa kung saan ka nababagay. Naiwan si Elara sa labas, nakatayo sa dilim, habang ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay malaya ng bumuhos sa kanyang mga pisngi. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay umalinggaw sa loob ng sastreria, kasabay ng pagsara ng puso ni Marco. Nakasandal siya sa pinto, ang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit, habang dinig niya ang mga hikbi ni Elara mula sa labas. Bawat hikbi ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib, ngunit nanaig ang pride. Nanaig ang sakit na nakita niya sa entablado, si Elara, sa tabi ni Ricardo, tila pag-aari na ng ibang mundo. Tama lang yan, Marco. Para matauhan ka. Iyon ang sinasabi ng kanyang isip. Ngunit ang puso niya ay sumisigaw ng pagsisisi. Bakit niya ginawa iyon? Bakit hindi niya pinakinggan? Nang tumahimik na sa labas, dahan-dahan siyang lumayo sa pinto. Ang buong sastreria ay tila naging isang madilim na kulungan. Ang tingin niya ay napadako sa isang maliit na papel sa kanyang mesa. Isang sketch. Isang disenyo ng isang simpleng barong na naisip niyang gawin para sa sarili, para sana may maisuot siya, kung sakaling magkakaroon siya ng lakas ng loob na ayain si Elara na mamasyal. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, isang ngiting mapait at puno ng pangungutya sa sarili. Hanggang pangarap ka na lang talaga. Kinabukasan, sinubukan niyang ibaling ang kanyang atensyon sa trabaho. Tinanggap niya ang suwit na pinapagawa ni Ricardo, ngunit bawat tahi ay parang parusa. Ang mamahaling tela ay tila ng iinsulto sa kanyang mga kamay na sanay sa simpleng sinulid at koton. Nagkasalubong sila ni Elara sa palengke pagkalipas ng ilang araw. Naglalakad ito kasama si Sofia, ang mga mata ay bahagyang namamaga. Nang magtama ang kanilang mga paningin, mabilis na umiwas ng tingin si Marco, nagkunwaring may tinitingnang paninda. Naramdaman niya ang paghinto ni Elara, tila may gusto itong sabihin, ngunit nagpatuloy na lang ito sa paglalakad. Ganoon na lang ba? Ganoon na lang kadali para sa kanya na sumuko. Ang tanong na iyon ay lalong nagpatigas sa kanyang puso. Ang mga sumunod na araw ay naging routine ng pag-iwasan. Gagamitin ni Marco ang sastreria bilang kanyang kuta, habang si Elara naman ay umiiwas dumaan sa kalyeng iyon. Ngunit ang anino ni Ricardo ay laging naroon, hindi mapigilan. Madalas, nakikita ni Marco mula sa bintana ng kanyang patahian ang itim na kotse ni Ricardo na nakaparada sa tapat ng eskwelahan, naghihintay kay Elara. Palaging may dalang bulaklak o kung anong regalo. At kahit na laging tumatanggi si Elara, sa paningin ng mga tsismosa sa bayan, ang eksena ay malinaw, ang mayamang taga-Maynila ay porsigidong nanliligaw, at ang simpleng guro ay nagpapakipot lamang. Isang hapon, habang abala siya sa pagtatahi, pumasok ang kanyang ina, si Aling Martha, na may dalang sobre at may pag-aalala sa mukha. Marco, anak, dumating na naman ito, sabi ng kanyang ina, iniaabot ang isang opisyal na sulat. Sulat ng paalis. Sabi, kailangan na raw nating lisanin ang lugar na ito sa loob ng 2 buwan. Ibebenta na raw ng may-ari ang lupa. Napahigpit ang hawak ni Marco sa telang tinatahi. Ang problemang ito ang matagal na nilang pinoproblema, ngunit ngayon ay tila mas naging totoo at kagyat. Ang sastreria na ito, ang tanging pamana ng kanyang ama, ay maaaring mawala sa kanila. Ang bigat sa kanyang dibdib ay lalong tumindi. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Hahanap po ako ng paraan, sabi niya, kahit hindi niya alam kung paano. Kinagabihan, habang isinasara na niya ang sastreria, isang eksena ang muling sumalubong sa kanya, isang eksenang tila idinisenyo para tuluyan siyang durugin. Sa di kalayuan, sa ilalim ng poste ng ilaw, nakita niya si Elara. Umiiyak ito.
At sa tabi nito, naroon si Ricardo, inaabutan ito ng panyo. Maingat nitong pinunasan ang mga luha sa pisngi ni Elara, ang kilos ay puno ng pagkalinga. Iyon na. Para kay Marco, iyon na ang huling patak ng laso na umapaw sa tasa. Ang lahat ng pagdududa, lahat ng tsismis, lahat ng sakit, lahat ay nagkatotoo sa isang iglap. Ang babaeng mahal niya ay umiiyak at ibang lalaki ang nagpapatahan dito. Ang lalaking mayaman. Ang lalaking may kapangyarihan. Ang lalaking kayang mag-alok ng isang kinabukasan na hinding-hindi niya kayang ibigay. Naramdaman niyang gumuho ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan. Tumalikod siya at pumasok muli sa madilim na sastrerya. Kinuha niya ang sketch ng barong na ginawa niya, ang simbolo ng kanyang hangal na pangarap. Walang pag-aalinlangan, nilukot niya ito ng buong puwersa. Ang bawat lukot ay kumakatawan sa kanyang nawasak na puso at pag-asa. Itinapon niya ang lukot na papel sa basurahan. Tapos na. Isinuko na niya ang laban na hindi pa man nagsisimula. Isang linggo ng impyerno. Ganoon mailalarawan ni Elara ang mga araw na lumipas. Ang bawat paggising ay isang pakikibaka laban sa lungkot. Ang bawat pagpasok sa eskwela ay isang pagsubok sa kanyang katatagan, lalo na't ang anino ni Ricardo ay laging naroon, nag-aabang, nagmamasid. Ang mga bulaklak na ipinapadala nito ay tinatapon niya. Ang mga tawag ay hindi niya sinasagot. Ngunit ang pinakamasakit ay ang malamig na pader sa pagitan nila ni Marco. Ang dating pag-asa ay naging isang malalim na bangin ng hindi pagkakaunawaan. Isang gabi, habang naghahanda siya ng leksyon para kinabukasan, isang mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone. Mula kay Ricardo. Elara, we need to talk. This is important. It's not about us. It's about him. Kinilabutan si Elara. About him. Tungkol kay Marco. Anong kinalaman ni Ricardo kay Marco? Ang takot ay biglang pumalit sa kanyang galit. May kung anong nag-udyok sa kanya na alamin ang ibig sabihin nito. Nag-reply siya, maikli at direkta. Saan? Sinabi ni Ricardo ang pangalan ng isang mamahaling restaurant sa kabilang bayan. Isang lugar na alam niyang hindi niya basta-basta pupuntahan. Ngunit ang pag-aalala para kay Marco ay mas matimbang kaysa sa kanyang pag-aayaw. Kinabukasan, pagkatapos ng klase, naglakas loob siyang pumunta. Ang lugar ay magarbo, puno ng mga taong nakapormal na kasuotan. Pakiramdam niya ay hindi siya kabilang doon sa kanyang simpleng blusa at pantalon. Nakita niya si Ricardo sa isang mesa sa sulok, nakaupo na tila isang hari sa kanyang trono. I'm glad you came, sabi ni Ricardo nang makaupo siya, isang mayabang na ngiti ang nasa labi. Anong ibig mong sabihin sa text mo? Anong tungkol kay Marco? Tanong ni Elara, walang paligoy-ligoy. Diretso agad, ha? I like that, sabi ni Ricardo, uminom muna ng wine. Pero bago yan, kumusta ka na? You look stressed, Elara. Hindi bagay sa'yo. Ang buhay sa probinsya tila hindi para sa'yo. Ricardo, wala akong panahon para sa mga laro mo. Sabihin mo na ang kailangan mong sabihin, mariing sabi ni Elara. Ang ngiti ni Ricardo ay dahan-dahang nawala, napalitan ng isang seryosong ekspresyon na nagbigay ng kaba kay Elara. May kinuha itong isang brown envelope mula sa kanyang briefcase, at dahan-dahan itong inilapag sa mesa. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa ibabaw nito. Alam mo, Elara, ang pinakagusto ko sa lahat ay ang manalo. At para manalo, kailangan mong malaman ang halaga ng mga bagay-bagay, sabi nito, ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Halimbawa, ang halaga ng isang simpleng patahian. Ibinukas nito ang envelope at inilabas ang isang dokumento. Isang kopya ng titulo ng lupa. Inilapit niya ito kay Elara. Basahin mo, utos niya. Nanginginig ang mga kamay ni Elara habang binabasa ang mga nakasulat. Pangalan ng isang korporasyon. At sa ilalim, ang address ng lupa. Ang puso niya ay tila huminto sa pagtibok. Address iyon ng Sastreria de Reyes. Ang lupa kung saan nakatayo ang sastreria ng mahal mo, sabi ni Ricardo, idiniin ang salitang mahal na maihalong pang-uyam ay matagal ng pag-aari ng kumpanya ng pamilya ko. Gumuho ang mundo ni Elara. Hindi siya makapagsalita. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nabuo. Ang biglaang pagdating ni Ricardo. Ang pagiging i-benefactor nito sa bayan.
Ang mga sulat ng paalis na nabanggit sa kanya ni Aling Nena sa palengke na natatanggap ng ilang pamilya, kasama ang mga Reyes. Paano bakit di? Iyon lang ang nagawa niyang itanong. Simple lang. Business. Matagal na naming plano na magtayo ng isang commercial building sa lugar na iyan. At ang sastrerya nila ay nakakasagabal, paliwanag ni Ricardo na parang nagkukwento lang ng panahon. Inilabas nito ang isa pang papel. Isang eviction notice. Ito handa nang ipadala. May 2 buwan sila para lisanin ang lugar. Pagkatapos noon, demolition na. Hindi mo pwedeng gawin yan, sigaw ni Elara, nangingilid na ang mga luha. Iyon na lang ang kabuhayan nila. Pamana iyon ng ama ni Marco. I can. And I will, malamig na sagot ni Ricardo. Pagkatapos ay sumandal ito sa upuan at tinitigan siya. Unless bigyan mo ako ng rason para hindi gawin. At doon, inilahad ni Ricardo ang kanyang tunay na alas. Ang kanyang ultimatum. Gusto kitang bumalik sa akin, Elara. Pero ayoko ng pilitan. Gusto ko, ikaw mismo ang pipili sa akin, sabi nito, ang boses ay naging malambing ngunit puno ng lason. Kaya heto ang deal. Hiwalayan mo siya. Hiwalayan mo si Marco ng tuluyan. Ipaniwala mo sa kanya na ako ang pinili mo dahil sa pera. Napagod ka na sa hirap at gusto mo ng magandang buhay. Saktan mo siya sa paraang hinding-hindi na niya gugustuhing makita ka pa. Napatitig si Elara, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang hinihiling ni Ricardo ay hindi lang ang kanyang katawan, kundi ang kanyang kaluluwa. Kapag ginawa mo iyan, pagpapatuloy ni Ricardo, kapag naniwala na siya, kapag tuluyan ka ng sumama sa akin, hahayaan ko silang manatili. Ipapahiram ko sa kanila ang lupa habang buhay, walang bayad. Ituring mo na lang na regalo ko sa'yo. Humigop muli ito ng wine, tila nasiyahan sa reaksyon sa mukha ni Elara. So, ano ang pipiliin mo, mahal ko? Ang pride ng lalaking yon o ang kinabukasan ng buong pamilya niya? Naiwan si Elara na nakatulala, tinitingnan ang demonyong nakangiti sa kanyang harapan. Ang eviction notice sa mesa ay parang isang hatol ng kamatayan. Ang tanong ay umalinggaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, walang katapusan, anong gagawin ko? Ang pag-ibig ko o ang kinabukasan ng pamilya niya? Sa sandaling iyon, alam niyang anuman ang kanyang piliin, talo na siya. Ilang gabi nang hindi mapakali si Marco. Ang imahe ng umiiyak na si Elara sa ilalim ng poste ng ilaw ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang galit at pride na naramdaman niya noong una ay dahan-dahang natutunaw, napapalitan ng isang malalim na pagsisisi. Ang duwag mo, Marco, sabi niya sa sarili habang nakaupo sa dilim ng kanyang sastrerya. Isinara niya ang pinto sa kanya. Iniwan niya siyang mag-isa. Paano kung kailangan pala nito ng tulong? Paano kung ang mga luha nito ay hindi para kay Ricardo, kundi dahil dito? Ang mga tanong na iyon ay kumakain sa kanyang katinuan. Sa wakas, hindi na niya natiis. Kailangan niyang ibaba ang kanyang pader. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang malaman ang totoo, kahit ano pa man ito. Tumayo siya at kinuha ang bestida ni Elara mula sa kahon. Hindi pa niya ito na ibabalik sa lalagyan mula noong Foundation Day. Maingat niya itong tiniklop. Ito ang kanyang magiging dahilan, ang kanyang puting bandila. Dala ang bestida, naglakad siya palabas ng sastrerya, ang puso niya ay determinado ngunit kinakabahan. Kakausapin ko siya. Makikinig ako. Hihingi ako ng tawad. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili habang tinatahak ang daan papunta sa bahay ni Elara. Pagdating niya roon, huminga muna siya ng malalim bago kumatok. Bumukas ang pinto. At ang babaeng bumungad sa kanya ay hindi ang Elara na kilala niya. Nakatayo sa harapan niya si Elara, ngunit ang simple niyang kasuotan ay napalitan ng isang eleganteng damit na halatang mahal. Ang kanyang buhok ay maayos ang pagkakalugay at mayroon siyang magaang kolorete sa mukha. Ang pinakakakaiba sa lahat ay ang ekspresyon sa kanyang mukha, malamig, walang emosyon at may distansya. Ang Elara sa harap niya ay isang estranghero. Marco, sabi nito, ang boses ay patag. Anong ginagawa mo dito? Elara, ako na ang hihingi ng tawad, simula ni Marco, ang boses ay nanginginig ng bahagya. Sa lahat ng inasal ko. Sa hindi pakikinig. Nabulag ako ng selos. Patawarin mo sana ako. Gusto kong mag-usap tayo ng maayos.
Tinitigan siya ni Elara, ngunit ang mga mata nito ay hindi nagpakita ng anumang reaksyon. Tila ba nakatingin ito sa isang pader? Para saan pa, Marco, malamig na sagot nito. Wala na tayong kailangan pang pag-usapan. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Marco. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Elara. Alam mo, tama ka pala. Tama ka noong sinabi mo sa akin na bumalik na ako sa kung saan ako nababagay. Lumakad ito papalapit, at ang bawat hakbang ay tila isang dagok sa puso ni Marco. Hindi tayo bagay, Marco, pagpapatuloy nito, ang boses ay matigas na parang bato. Pagod na ako. Pagod na ako sa hirap. Pagod na akong magbilang ng bawat sentimo. Sa tingin mo ba, habang buhay kong gugustuhin ang ganitong buhay? Hindi makapaniwala si Marco sa kanyang naririnig. Ang mga salita ay tila hindi nanggagaling sa Elara na kanyang nakilala, ang Elara na simple at mabait. Kay Ricardo, sabi ni Elara, at ang pagbanggit sa pangalan ay parang isang patalim na tumusok sa kanya, may kinabukasan ako. Isang kinabukasan na hindi mo kayang ibigay. Sa mismong sandaling iyon, isang pamilyar na itim na kotse ang huminto sa tapat ng bahay. Bumaba si Ricardo, nakangiti na parang isang mananalo. Naglakad ito papunta sa kanila at walang sabi-sabing inakbayan si Elara sa harap mismo ni Marco. Hindi pumalag si Elara. Nanatili itong nakatayo sa tabi ni Ricardo, tila doon na talaga ito nababagay. May problema ba dito, mahal ko? Tanong ni Ricardo, ang tingin ay mapanlait habang nakatingin kay Marco. Umiling si Elara. Wala. Aalis na rin si Marco. Tumingin ito kay Marco sa huling pagkakataon, ang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Salamat sa bestida. Pero hindi ko na yata kailangan. Gumuho ang buong mundo ni Marco. Ang natitirang lakas sa kanyang mga tuhod ay biglang nawala. Ang sakit ay napakalalim, napakatindi, na hindi na niya maramdaman ang kahit ano. Para siyang isang basag na salamin, durog na durog sa libu-libong piraso. Wala nang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang paghingi ng tawad, ang pag-asa, ang pag-ibig, lahat ay naglaho na parang usok. Dahan-dahan, itinaas niya ang kamay na may hawak na bestida. Sa isang kilos na puno ng sakit at pagkatalo, ibinato niya ito sa sahig sa paanan ni Elara. Isang huling, tahimik na simbolo ng lahat ng nasayang. Pagkatapos, tumalikod siya. Hindi siya lumingon. Naglakad siya palayo, bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Iniwan niya roon ang babaeng minahal niya, ang kanyang wasak na puso, at ang kanyang durog na pagkatao. Para sa kanya, sa sandaling iyon tapos na ang lahat. Wala nang babalikan. Wala nang aasahan. Nang marinig ni Elara ang papalayong ugong ng kotse ni Ricardo, doon palang bumigay ang kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa likod ng pinto, dahan-dahang napaupo sa sahig, ang katawan ay nanginginig. Ang maskara ng katatagan at kasungitan na isinuot niya sa harap ni Marco ay biglang gumuho, at ang naiwan ay ang tunay na siya, isang babaeng wasak at duro. Hindi niya napigilan ang isang tahimik na sigaw na kumawala sa kanyang lalamunan, isang sigaw na walang tunog, puno ng sakit at pagsisisi. Ang mga luha na buong lakas niyang pinigilan kanina ay bumuhos na parang sirang gripo. Yakap-yakap niya ang sarili, habang ang bawat detalye ng eksena ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang itsura ni Marco. Ang pagkalito sa mga mata nito, na dahan-dahang napalitan ng sakit, at sa huli, ng isang blangkong pagkatalo. Ang tunog ng pagbagsak ng bestida sa sahig, ang bestidang simbolo ng kanilang naudlot na simula. At ang pagtalikod nito, ang bawat hakbang palayo ay parang isang martilyong dumudurog sa kanyang puso. Patawarin mo ako, Marco, bulong niya sa kawalan, ang boses ay basag. Patawarin mo ako. Gabi-gabi, ang kanyang kwarto ay nagiging saksi sa kanyang tahimik na pagtangis. Sa umaga, maglalagay siya ng kolorete para itago ang namamaganyang mga mata. Papasok siya sa eskwela na may pilit na ngiti, tinitiis ang mga tinging mapanghusga mula sa mga kapwa-guro at ang mga tsismis na naririnig niya sa mga sulok-sulok. Nakita mo ba? Laging sinusundo ni Sir Ricardo si Maam Elara. Sabi na nga ba, sa pera rin ang bagsak. Ang bawat salita ay isang karayom, ngunit tinitiis niya. Para kay Marco. Para sa pamilya nito. Ito ang kanyang sakripisyo. Isang hapon, dinalaw siya ng kanyang kaibigang si Sofia, na may dalang pag-aalala sa mukha.
Elara, kumusta ka na? Tanong nito, umupo sa tabi niya. Huwag ka nang magsinungaling sa akin. Kilala kita. Hindi ka masaya. Hindi na napigilan ni Elara at napayakap na lang siya kay Sofia habang umiiyak. Doon niya inilabas ang lahat ng bigat, ngunit hindi ang totoong dahilan. Mahirap, Sofia. Mahirap, iyon lang ang paulit-ulit niyang sinasabi. Naiintindihan ko, mahinang sabi ni Sofia, hinahaplos ang kanyang likod. Pero si Marco. Nakakaawa siya, Elara. Halos hindi na niya binubuksan ang sastrerya.